bayan mo. Arimen ang radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. Arimen ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. Sa radyo mo. Ang musunod na programa ilang lumati usap ka binay. Ang mga pulong una-una na tagaliwatan sa nagdumalabiri, iyan lamang ugalilabot ang mga kawanin ito gumalabing sibihan RMN Iligan. Okay, nagbintag sa pinakasukit dito Minao sa awan ng Big Size Iligan, meaning tulubanan kalambuan sa Sanggunian. Kini ang inyong alagad, Melvin, happy Ambot. Kaya ba na to? Si City Councilor Bayani Ariela, sa ngalan sa mga regular ang kumena nila sila si City Councilors Mami Salibay o Ariela Anghay. Mayong buntag din o mayong iligan ka natin tanan. Maghinaot kitang naasmahin kahintang karon ang atong mga suking tigpaminaw sa dakbayan sa iligan, labi na sa mabot ni ining atong sibihan. O akong gitimbayan ang atong mga kaubanan diha sa konseho, labi na gyud sa atong buutan kay Vice Mayor Rudy Marzo o gingon man sa mga kaubanan nato dinha sa Sangguniang Panglungsod. Gihapon adlaw do naghihimong gipahigayon nga session o nagmalampuson kayo ang kanan nga mga gihimo nga mga pagbuhat og mga resolusyon og mga ordinansa sa Sangguniang Panglungsod. Okay, so neta karon padayon nato nga ato lang gipaklaro nga ang tumungin ng maong tulumanon kalambuan sa Subudian mo ang paabot na po sa tumigasok ng Titaminaw na binigyan sa mabuot na katauhan na may nagpili sa mga opisyales na mabutang sila sa lahang mabutangan karon sa mga opisyales sila sama sa itong partner karon si City Councilor Bayani Ariela nabasayod sa mga kahinuan sa ito ang mga opisyal o paghatag o katinawan kalamdagan sa mga nagunang issue karon nabinigyan din yung issue karon kalamdigit sa matawag nato og bani tali sa duha ka mga branches of the local government ang legislative o ang executive department sa ato ang kagapanan lokal sa Iligan. Alang ka nato din ang katuyuan gyud sa Sangguniang Panglungsod mao man gyud ang paghatag og dugang kalambuan sa atong dakbayan. Ang mga katawhan naghatag og taas nga expectation kanamo nga tungod kay kami man ang ilang gipili nga mga opisyalis gikan sa atong Congressman Bart Belmonte ngadto sa Mayor Celso Regencia o gingon man sab kang Vice Mayor Rudy Marzo ug tanang membro sa Sangguniang Panglungsod. Ang expectation nila dako og mauna nga dapat sa mahibaw-an sa mga katawhan sa dakbayan sa Iligan asa pud mahimutang ang Sangguniang Panglungsod when it comes to kalambuan ang hisgot nato sa kalambuan unsa naghihimo ang Sangguniang Panglungsod ang ato bang katuyuan dinha mao ang paghimo og mga lakang sa pagbabag sa gobyerno o ang pagtabang sa gobyerno so dapat sa maayong mga plano sa atong paminudakbayan ala sa dakbayan sa Iligan atong ipaklaro ang atong tumo og tuyo tingali tanang mga membro sa Sanggunian mo attest ni ini nga mo gyud ang paghatag og dugang kalambuan alang sa dakbayan sa Iligan at probably tungod lang sad sa mga lahi nga mga opinion o lahi pod nga mga programa sa mga karadyuhan nga makahatag og sayop nga interpretasyon usahay kung nganong ang Sangguniang Panglungsod ingana ang mga laka nga ginabuhat. So daghan ni mga ug sa kwan pa dinhi daghan mga presiding ba nga nag-una nini nga mga panghitabo mga sirkumstansya nga dito ni nga punto nga dinay natawag nato nga misinterpretation sa nahimong kanda mlakan ba sa ato nabinigyan sa legislative department sa ato ang kagamanang lokal sa Iligan. Although what gawin nga nato gihiklin ang iyon pa ang punto nga yes, mabati man ito din ang mga maayong intensyon na mayor. Pero kini nga good intention gituhuan sa mga sakop sa gudang panunsod nga dinay tukpa nga proseso usab na tukpang proseso diha sa balaod nga wa usab na sunod hinungdan nga gi-assert pod sa gudang panunsod kung unsa ang handaruganan kalabot nini. Okay then usa siguro sa mga issues nga karon tataw kayo nga nahimo gyud gani nga pangutana sa mga katawhan kung asa og hangtod kanusa ang kining mao nga problema magpabilin kabahaw mga bin for past weeks
Mingaw na yung taon kayong sangguniang panglungsod, especially ang among mga cubicle, wala na yung mga tao dito, wala na yung atiman sa mga bisita nga mosunod, gumikan kay kami tanan nga mga opisyalis diha sa sangguniang panglungsod. We are casual dependent, no, mga job orders, dependent kaayo ang mga sangguniang panglungsod members. O gumikan niya na nahibaw man kita nga adunay usa ka himo nga memorandum circular or executive order ang chief executive. I think memorandum to siya. Memorandum. O sa memorandum nga gi-issue ang atong pamundak na yan ato hinapos nga bahin. Hinapos nga bahin sa Disyembre nga nagingon nga ato na lingkod imo nato dibasahan word for word, no. Ang unod sa atong interpretasyon sa maong actually bukod na interpretation po sa City Budget Officer mismo, di ba? Ano interpretation sa City Budget Officer nga ang tanan nga mga job orders regardless of charges, buti pa subot tanan adunay 22 ka mga departamentos kaganahan ng lokal sa Iligan o na kini nga mga 22 ka departamento gapil ang pag-ihapon nini ang Legislative Department ang sangguniang panlungsod ng Iligan. Yes, sweeping dugog kaayo ang maong memorandum na gibati sa makasakop sa sangguniang panlungsod nga kining maong memorandum dunay punto dinhi, no, partly niligis sa otoridad nga gihatag ngadto sa Vice Mayor pinasubay sa usa ka section diha sa Local Government Code. Yes. Muna yung interpretation ka nga. Hindi magod nga ang tanan nga mga job owners regardless of charges, bisa ka sa maka-charge, kung kini naka-charge man ngadto sa sangguniang panlungsod, muagi gihapon siya ang final approval. Dito pasabot, it could be nga muagi gihapon sa pirma sa Vice Mayor isip na gitawag nato base sa usa ka section diha, section 455. What mo sayot? 456. 456 sa Vice Mayor, no? Oo. So, ito din na dala sa Local Government Code sa 456B that the Vice Mayor shall appoint all officials and employees of the sangguniang panglungsod. So, di nagi katungod mga kaigsuonan nga ang atong Vice Mayor mo appoint o mo hire og mga empleyado din sa sangguniang panglungsod. Yaha ka ng katungod tungod kay basically ang opisina sa legislative with the leadership of the Vice Mayor naapoy kaugalingon nga budget, naapod siya kaugalingon nga iyahang magamit nga din mo hinungdan nga maka-hire og mga casual employees. Casual employees. Oo. Okay, so dili karon ang bagay. Di na tayo nabunggan nini nato na agi pa mga 2 weeks ago, reaction nini gikan mismo sa Chief of Staff sa Buhatan sa Mayor. So Mr. Melchor Aquisula, bunggan nato siya. Kita mismo nag-scanning ta nato before tapos actually that was early 6 o'clock. Mga alas 5, alas 6 ba ito. Dito yung nato kanila nga dingon siya ba nga nag-overreact ang sangguniang panlungsod. Nag-overreact tumikan kay the memorandum was not intended for the sangguniang panlungsod. Ang memorandum o maong kamanduan gipatuloy ngadto sa upat ka mga departamento sa gamahanang lokal. Unsa mga departamento? City Human Resource Management Office, CHRMO. Muna gitawag nato Personnel Department sa kagamahanang lokal. Ang isa pa ang City Budget Office, ang City Treasurer's Office, ug ang City Accountant's Office, no? City Accounting, City Budget, City Treasurer. Og sa CHRMO dito nagtatanong, nag-overreact lang naton pa. Apan mo gina ang kini nang usa ka kamanduan nga dili pataw na kung asa na naka-cover. Doon naman kini paggawas na nga issue. Ngadto Pebrero 3, no, sa pinasayran. Pebrero 3, doon na dawat nga sulat ang sangguniang panlungsod ang press ngadto kang Vice Mayor Donarso. Gikan mismo sa City Budget Office. Na sumala pa Honorable Vice Mayor, pasensya ka kay ang tanan nimo mga vouchers, ang apil mo mga GO, wa na mo nigi proseso. Naka-pending di karon dinhi. Gumikan lagi sa usa ka kamanduan o memorandum nag-i-issue sa pamunod dakbayan. So mismo ang City Budget Officer ang iyang interpretation ingunani. Mao nga kinahanglan nga adunay pagpaklaro nini mao nga memorandum. Yes. Kung nindot man si Mr. Melchor Aquisula nga way labot ang sagunian, butang gid in writing. In writing nga wala labot. Dili laki pa sa gunian. Actually din no, naaman po'y gibuhat ang sangguniang panglungsod, naghimog resolution nga mo process na ang City Budget Officer correct. sa mga job orders
apan nahitabo gahapon adlaw amo mang nabasa no kay gi-cite gani tanan didto nga mga legal opinions gikan sa DILG, tanang mga memorandum circulars coming from the civil service, uban pa nga mga importanteng mga balaod nga naka-attach na sa mao nga resolution apan gipasa pa man gihapon sa city budget officer ngadto sa city legal City Legal Office. kung unsa ang opinion ini. Now we know kana gani mismo win daw na gani problema amo nang natuki kagahapon kabahin sa appointment ni Fiscal Cueto. So wa pa man oy gihimo nga opinion gikan sa city legal karon pero ang amo is gi-cite naman ang tanan nga mga provisions sa balaod nga ang vice mayor magka-hire og mga empleyado sa iyang opisina under sa Sangguniang Panglungsod with also the appropriations of the Sangguniang Panglungsod. So muna karon ang question din no kay nga dili pagyapon i-honor sa city budget officer. Oo, kining mao nga resolution. Muna nga dako kaayo, dako ini nga problema mga kaigsunan nakita namo kay ano bisan kita bin na amantay mga casual employees ikaw yung sasagani ka sa nahimo nga appeal ini lakip ka ini na nagsaligin tao no sa pinaagi sa sweldo sa atong panggobyerno nahatay mga di pamilya din ha nagpud karon din galisod gyud gumikan kay dili mo process So casual employee ka, casual employee ako paklaro sa last year niya. yes Last being year, a CIO we are a part of yes sa kanila asa kabalo ka lisod kaayo kung wala kay charges kabaho ta ka maning hapot ka unya wa kay mahimo din ha so lisod kaayo di ba so unta dawat mo na sa publiko nga kita kan city information officer dawat ang sundo pinaagi sa job order pangadto sa panahon ni kanhi Mayor Lawrence Cruz. yes so anyway if there are questions pertaining karon sa mga casuals kay mo malanggi nang giingon nga daghan kunog mga empleyado sa gobyerno nga walay klaro so dapat unta another kung doon may investigation on that case bahala na lang pero i-continue gyud unta ang mga pagpanarbaho sa Sangguniang Panglungsod dili i-hamper ang trabaho dili siya pasagdahan tungod kay nakita man sa nato nga naglihok pud ang Sangguniang Panglungsod nagtrabaho pud kini para pud sa kayuhan para sa dakbayan sa iligan so although karon padayon man gihapon ang effort sa Sangguniang Panglungsod wala na numbers padayon gihapon although makulangan gyud like for example karon naay mga to sa opisina kinsa may mo entertain karon didto dili man sa pwede may maglingkod tibuok 8 hours gikan sa alas 8 hangtod sa alas 5 sa opisina gumikan kay naa man puy mga uban pang mga obligations nga buhaton sa sangguniang member tungod sa iyahang mga committees so usa na sa mga gikinahanglan siguro nga dapat tagaan pud kini og pagtagad now naay ni daghang mga legal opinions ini din gani na gani Supreme Court ruling no nga pwede ba di ay maka-hire ang vice mayor og iyang kaugalingong mga casuals bin so ato ko nung tan-aw Sa mga artikulo nga nakuha nato diha sa mga gula no sa mga kami previously sa mga gula sa Mantalaan no kini siya may kalambigit sa legal battle na tali ni kanhi Manila Mayor Alfredo Lim o sa Konseho Usab. Ang issue, ang hiring sa casual employees gapon, ang hiring sa casual employees managitawagan nila a case of history repeating itself. Kaya ito pagbalik-balik na din nga issue. Sa ito pa, sabi po rin nahitabo kining noong gapon na issue na nahitabo karon sa dakbayan sa iligan na nahitabo ni una nga nahitabo dito sa Manila tali ni kanhi Mayor Alfredo Lim o sa Sangguniang Panlungsod sa Manila di na pa din kini nga magad is a case of history repeating itself. Ano man ang labang hukmanan o ang Korte Suprema di na nag-issue na nila desisyon na susama gyapon nga issue ang petisyon ni kanhi Mayor Mel Lopez no una di pa ni nga mahimong mayor ni Alfredo Lim si kanhi Manila Mayor Mel Lopez ni atong 1991 na dili opinion ni Supreme Court ngadto kan kanhi Mayor Mel Lopez o gibalik usab ang mga opinion ngadto ni kanhi Mayor Alfredo Lim again unsa nga issue ang pag-hire og casual employees kinahanglan ba gyud nga ang mayor no kapin sa libuan ka mga dili regular na employee pagka-istorya mga casual din sa City Hall sa Manila bitangtang no sabihan si Mayor Lim nag-issue usa ka executive order na kaltasan no kunhuran ang ginaganon sa mga casual personnel
og 30%. Sumala pa aging tubag sa kanilaging Commission on Audit Findings na ang dakbayan sa Manila noong panahon na ni sobra sa budget limit alang sa salaries sa budget limit. Di naman limitasyon ano? Pang 55-45. Yes, yes. Diba? Muna sa mga kwan 55% alang sa kwan proyekto 45% alang sa mga suhulan services. So si Judge Daniel Villanueva sumala sa artikulo nga itong gibasa karon sa Manila Regional Trial Court Branch 49 nagdeklara nga ang executive order ni kwan kini nga maong Mayor Lim o kami Mayor Alfredo Lim sa Manila ang iyang executive order natong panahon na nga nag-order sa city treasurer o sa city budget officer sa pag-disburse sa mga salaries invalid, no? Invalid. Kiniskutan namin. Nata sa uban. Nila ni Kwanta. Doon na mag-uban po na mga issue nila. Kini kalabot sa pagkaltas lagi, invalido. Manay tawag gani, manay unod sa maong artikulo nga yung dibasa. So manay gini, the history repeats itself. Napod ko lain nga source bin, no, nga nakita bin. Kini po usap pod ka di ILG opinion gihapon. Regional Director Pedro A. Noval Jr. Regarding ni sa usa ka mayor dito sa Kalapi, Bohol, no? Aduna pod siya mao gyapon iyang gipaabot kining mao nga request for clarification about sa hiring of casuals and job order employees of the Sangguniang Panglungsod, no? So ang tubag niini sa DILG iyon pa, this has reference to your letter dated June 4, 2009. So bago pa din, no? Mga 5 years or 4 years na. Requesting clarification on the hiring of casual and job orders employees of the Sanggunian. Section 445A2 of the Local Government Code of 1991 provides that the Vice Mayor shall appoint all officials and employees of the Sangguniang Bayan subject to civil service laws, rules and regulations. In the case of Atienza and Villarosa, JR number 161081, May 10 of 2005, the Supreme Court ruled that the authority to appoint casual and job order employees of the Sanggunian belongs to the Vice Governor or Vice Mayor. The authority of the Vice Governor or Vice Mayor to appoint the officials and employees of the Sanggunian is anchored on the fact that the salaries of these employees are derived from the appropriation specifically for the said local legislative body. The budget source of the salaries is what sets the employees and officials of the Sanggunian apart, no? Sa ato pa lahi, apart from the other employees and officials of the local government unit. So tataw kayo din, klaro kayo ni doon na ng Supreme Court ruling, no? Sa case ni Atienza versus Villarosa. So makita no to nga Ako dito sa ba to? Mindoro? sa Mindoro. The case ni Atienza o Villarosa. So kani murag governor o vice governor. Okay, so similar to executive and legislative. So makita nato ang question mong gudyamin asa gikan ang appropriation kay gani klaro man kaayo dinhi gibutang kung ang appropriation is specifically for the said local legislative body. So na may appropriation sa Sangguniang Panglungsod. So it is the right of the Vice Mayor to hire casual or job order employees sa Sangguniang Panglungsod. Dili sa susunod artikulo nga ito gibasa, no? Dili gibutan diri talaming ko ano, diri nga punto ba? Do ang mayor gihatagan otoridad sa balaod base sa kining local government code, ang mayor gihatagan og katungod no nga mo appoint og mga empleyado diya sa syudad. Kini nagpasabot nga base sa mga balaod usa ni sa mga gitawag na mekanismo mga pamaagi sa pag-devolve o devolution of power. Pag-devolve sa power gikan sa presidente sa nasod nga nakasentro lamang sa presidente nga ngadto na kini ngadto sa local government. Dito pasabot ang usa ka mayor makabuot na. Apan wa pa din siya magpasabot nga maong gahom sa mayor sa pag-appoint og empleyado diha sa syudad maghikaw usab sa city council sa Sangguniang Panlungsod in the case of Iligan, sa Sangguniang Panlungsod of Iligan na hikawan ang maong kini branch sa gobyerno, local na government, hikawan sa pag-appoint usab, gahom sa pag-appoint
o mga empleyado na i-assign diha ra pod sa sangguniang panlungsod. Yes, yes. So, kinahanglan ang there are branches of government. Dapat mahibaw ani sa atong mga sukingting paminaw. There are 3 branches of government na executive, legislative, ug judicial, no? Judiciary. So, tulo man ni siya na sa, like for example, sa atong local government karon na ang mayor, siya mo head sa executive branch of government. Ang mga departamento under sa iya, ha? Pero ang legislative is also a different branch of government. Buti pasabot na yung kaugalingon nga leader, na yung kaugalingon nga function, na vice mayor diha, no? Na presiding officer diha, na siya kaugalingon nga function, na siya kaugalingon appropriation. In the case of judicial, nahabantay atong korte diha, naapod ilahay ilang kaugalingon nga pamaagi sa pagdumala, naapod sila kaugalingon appropriation, na sila ilang kaugalingong powers, ngayon na pong ginagamit. So in other words, lahi ang mga branches. O although interconnected man ang local government units sa executive ug legislative, pero dapat po nato hibaw-an nga doon na po siya iyahang specific functions and powers. Oo. So mga ko nga to ni nga punto, nato ta nga kanda ato ni padaya gumikan kay pinaagi ni nga mao nga tulmanon maklaros katawhan, gumikan kay nag-una na mga dayon gamay na reaksyon gikan sa gudang panlungsod, i-interpret dayon nga babag. I-interpret dayon nga samok-samokon ang mayor kay dili ka partido. Butang dayon og color politika ba. Hulman nako, actually di pa lamang dugay, no? Dito punta sa laon pod nga planeta. Ito tanay nabi nato si kanhi Mayor Lawrence Cruz. Ato siya nakuha ang reaksyon niya. Actually gusto kay siya mahatag og reaksyon kalabot mo ni sa pagbuto pa lang nila issue. Apan gumikan ang atong kakoro, no? Atong kapanaganaan, no? Panaganaan na ang anticipate nga posible nga kuan pa siya. Mahatagan og misinterpretation ang hantag tingo gumikan kay mahigit pa sa dili bayad man kaayo nga kini si former Mayor Lawrence Cruz iyang maning kagrupo, yung political party iyang kagrupo kining majority sa sangguniang panlungsod. Ang ang panawagan, no? Ang panawagan is mag-iusa, mag-set og usa lamang ka direksyon alas kalambuan sa iligan kayuhan alas katawhan og regardless unsa nga political party. Ang panawagan is mag-iusa. Dili necessary nga mag-ipon og political party. Kung dili mag-iusa, kini dili suguran ang executive ug legislative department likayan kini nga maong nga suguran ang ato nini nga tanaw na to sabton ang pikas ug pikas, no? Ang pagsinabtanay pikas ug pikas ang madimong minungdanon. Sabton ganong ingon ani ang kanang pagklaruhay gani manawagan ang atong kanhi Mayor Lawrence Cruz nga dili na gud siya masulbad kung wala may panagatubang panagbo wala dialogo alang niya. Kung dili makigayalogo tungod lagi alang kaniya sa iyang personal interpretation, dili makigayalogo lagi daan ang word na garbo. Kung garbo, imura man ang Ingleso ng garbo, pride. Ang unsay nakasintro nga letter, 5-letter word na siya. Kanya, ang duha ka first letter, ang tunga-tunga nito sa first 2 o last 2 letters, I. Letter I. Sa kita, naas tunga-tunga ba? Ako. Anyway, ako lang kang interrupt gamay din. I think karon sa linya ang atong Honorable Vice Mayor Rudy Marzo. Aron makuhaan po nato ang statement, kabahin ni ini karon lagi atong maong topic with regards sa karong panahon na wa man tayo mga kasual sa sangguniang panglungsod. So atong pamatingan karon, no? Online karon ang ato ang Honorable Vice Mayor. Vice Mayor? Hello? Okay, good morning guys. Good morning, gitu nih. Mungkin, so mungkin ni guys. Yeah, so si Kanjeng Kariola po ni guys. Mungkin? Yes, Vice Mayor. Morning din. Good morning. Hello? Yes, sir. Good morning. Good morning. Vice Mayor. Ni karon, no, sa atong programa sa DXIC og among gihisgutan karon ang kahimtang sa atong sangguniang panglungsod kabahin nga hangtod karon wala pa gyud tayo mga casual employees dinha og unsa hinungdan ini. So guys, pwede ba namo madunggan gikan kanimo sab aron mahatagan ang katinhawan ang atong mga sukingting paminaw dinhi sa RMN DXIC kabahin sa problema sa atong mga casual employees. Actually, Ben, nagpunta mo nagpapaya sa local bank kasi kaya na wala atong tigtaminaw, no?
habiling tigpaminaw sa ating programa, ini sa istasyon ng DSIC, manggiligas sila sa sarap. Actually, nagsugod kini din, Councilor, Mr. Thomas Councilor Avila, may napagungog nato sa tanan, nagsugod kini, ang ating halandong mayor, sa Siyudad Sinigat, nag-issue office memorandum na ang tanang job orders kinulang ipaagi sa iya sa Ubal. So, tungkol kaming nag-memorandum, ang atong job orders, ang toro sa atong mga job orders wala i-process sa Budget Department. So, in compliance with the draft of the office of the mayor. Because according to the Budget Officer, ako ang tangguli ang pangusun ini. As the interpretation. Oo. Ang panali, ay may instruction sa mayor ko ng kanila, sa kadalawa sa instruction sa mayor kanila, hindi ka process ang sildo sa ating mga casual. Because tungkol sa rason na dapat tulo ang job order to match mayor, that means the approval of the payroll and the job order should be of the mayor na to the casuals of the Sangguniang Palusan. So, para na po, dili pwede. Tungkol kay ang accountable sa appropriation sa budget niya sa Sangguniang Palusan is the vice mayor. Mabito na ang vice mayor na may firma sa disbursement sa disbursement sa Sangguniang Palusan. Hindi ka na pwede na lain may method niya lain may accountable. So, what we put over the appropriation, so what if may mga charges dito na dito dati sa ako, hindi na sa ako approval. Pero ito lang ang budget sa mga pansyon, so hindi na ready. So, for the meantime, kayo na may sistema, atong casual, hindi ka ka-change sa itong mga casual kayo tungkol sa change sa sistema. Nagipagagan, no? So, depende sa ito, balaod. Yes. So, right now, wala casual ang Sangguniang Palusyon kaya pilit man sabi sugot na ang approval ato sa iya, ha? So, approval ka na responsibility. So, magkala may tabo. Ang pagkaroon na pag-resolve ang isyo. Guys, kamahon yan itong resolution na atong ipaabot ngadto sa City Budget Officer with corresponding na gani itong yun yung mga legal opinions coming from the ILG, Supreme Court decisions. Unsay kuan yan to? Unsay nakita nato ang walakaw? Murag ipaabot man itong sa resolution, i-plan ka to, i-endorse ka to sa Budget Department dito sa legal. Sa dito sa atong legal na i-signal sa mayor na atong AIC ko na CPB yan. So, I think the City Budget Officer is waiting for the opinion of LCP. So, hangtod karon wala pang yun tayo mahilo, no? So, magtingsunan, inyo na din karon no? Ang pamulong sa atong Vice Mayor. Although kulang kahit ang time din sa atong kahinon, mumura kayo atong time karon guys. But pasalamat mi sa higayon karon, may nilihatag ka na mo. Aron matinawan po ng atong mga suking tigpaminaw. Kailan mga pating word guys? Kung sa'yo may kasulti? Pating words, for the meantime, sa atong mga casual na naminaw karon, wala lang paggamay na panahon until this time will be resolved. So, isip na po nga ato ng itolerate. Dapat man itolerate na po niyo. Pagkasunod, mahurot na atong budget. Pagkasunod pa din niyo. So, we have to protect the interest of the Sangguniang Palusyon. So, we have to protect also the responsibility distributed to the law to the Sangguniang Palusyon. So, this responsibility has to be performed na pwede sa Sangguniang Palusyon, so it's not being coached by another department. About ano itong guys, no? This is a question also na tingali po nakatagan po ng katinawan po ng itong mga sukinting paminaw. Especially karon sa kahintang nimo din na nakita mo din ako guys na bisan sa inyong opisina na pamay-gamay gid hapon mga tao nga trabaho din na casual employees or personal man na ang inyong Pili sila, no? Sila, nipugos lagi pili sila pagkata kung ako makikita nila. Tingnan, magulat na po sila na once all these things are paid, may share na umemo na kaya po na
aton tugunan sa dagilan mga aton mga obligasyon kanila. Yes, yes. So, gamay ang ginasila tayo, pinalot kung kita gamay support sa opisina. Yes. Salamat kayo guys, salamat kayo sa higayon karon nga gihatag ninyo kanato. Og ilaw pa nga magkahatag katinawan kini sa ato mga suking paminaw. Labi na gyud mo antong mga nagtrabaho sa Sangguniang Panglungsod nga hangtod karon. Nangingawa na gyud kaayo nga kanus aka sila ang taon makabalik diha og trabaho. O kay naapod sila kagaling nga pamilyang dinhi. Labi na gyud karon hapit na mag-Marso, graduate na pod sa mga estudyante, tanang mga financial requirements gikinahanglan na gyud nga makabot. Ang problema karon daghan kaayo ang taon sa ato ang mga kauban diha sa konseho nga naliita gumikan kay asa na lang sila ang taon mangitag pangabuhian. Dili gigod na adto sa memorandum nga yung tension wala man giingon sa memorandum naton pa reaction ni dito sa gikan sa Executive Department ka wala man giingon pa pandangan ng casual tanan sa Sangguniang Panglungsod. Nagkari ako na sa Sangguniang Panglungsod gipaundang ng mga casual. Wala lagi pandangan ang mga casual base sa memorandum. Pero ang city budget officer, dili mo process. Tungod sa mga memorandum. So ang isa mo ang kasweldo karon, lagi man yung process. Isa na siguro ka dato ni this is my personal nga hangyo karon parawagan. Kung yung anak man gani, ang memorandum is not intended, dili katuyuan nga hinagdan ang Sangguniang Panglungsod o nag-obligate sa otoridad na gihatag sa balaod ng Vice Mayor. Wala dili man magpagawas og supplemental memorandum. Klaro na wala ilabot ang Sangguniang Panglungsod. Wala man na. Pero yung ba ito na itabo ito nagpagawas sa memorandum December 6 sa Mayor Rensa. Nagpagawas sa memorandum nga effective January 1 wala naging casual. Wala naging casual no pag abot sa January 1. Sa tanan executive departments. Datong panahon na. Kung sabihan, doon natin mga reaction ini. Kaya there are so many departments na o units sa kagamanang lokal, daghan sila ng mga casual dependent. Lapas ang tagamay, no? Sama sa City Hospital, sama sa mga garbage collectors, no? Public Services Division, o galing sa mga traffic enforcers, daghan man yung kuwan. Okay. Salamat. Kini bang daghan sa mga units, daghan sa mga buhatan, des kagaman ng lokal sa Iligan na casual dependent. Nga sa pagkatinood, kami na amin mga casual. Ako na ako'y casual gate patrabaho sa City Permits and Licensing Division na apod sa Accounting Office. Pero apektado gyapon imbes mo tabang mi sa city government aron madugangan og dugang pang mga tao sa executive department. Yes, dapat daghang mga departments nga gibutang namo ang among mga casual employees. Ayon di mo po namo sila pwede nga ilukop diha tanan sa among opisina. So gibutang namo ngadto sa ubang mga departamento, ang ubang mga sa barangay. So ang problema din na karon unsaon man nga makatabang unta pod ang Sangguniang Panglungsod in response sa panginahanglan karon sa city government. So ang ato lang gusto na mong ipaibaw nga ang tumuog tuyo sa Sangguniang Panglungsod is really to help the city magtinabangay ta o siguro tanaw na to again unsa bay mga dynamics nga kinahanglan dapat sa local government when it comes to the relationship between the chief executive and the legislative. Nga mo lang ginundamin panawagan again and again and again dili ni masumhan nga musulti ni ini nga unta lang nagi panahon unta nga ang vice mayor, ang mayor magistoryahanay o Sangguniang Panglungsod at least lang kung unsa man gali itong mga problema nga pwedeng isettle. Like for example, moingon ang mayor karon nga naamay gihatag sa ako nga papel dinhi 3,371 ni kabuok pangalan. Unsa man ni? Unsa man ni katinuod vice mayor under me sa inyo nga kinsa man mo tawana. Try to evaluate your camp. Sama ba sa councilor no? Sama ba sa kaning sa usa bitaw kabuhatan? Sa organization